Magandang gabi mga bro at sis. Ito po ang karugtong ng kwento natin kagabi. Sa unang pagtuloy doon nila Tatay Amorsolo at ng bakla, mayroon na silang pagdududa. At syempre inalam din ni Itay kung bakit hindi na siya kilala ni Dex. Bakit ba anak hindi mo na ako makilala? Ako ito, ang iyong Itay. Ang totoo niyan, natatandaan ko kayo Itay. Pero syempre, hindi naman ako agad pwedeng sumama sa iyo. Hindi mo ba nakikita? Masaya na ako rito. Pero sa likod ng aming kasiyahan bilang isang buo at masayang pamilya, meron kaming itinatagong pangamba. Takot na baka dumating ang araw, ubusin kami rito. Itay, total naririto ka na. Alam ko, bilang isang anak na ngayon lang muling nagkita, kapag ang isang anak ay humiling sa'yo, sigurado naman ako Itay, na hindi mo ko pababayaan. Bakit? Ano bang nangyari? Itay, dito ho kasi sa amin. May pumupunta rito ang albularyo. Gusto kaming patayin. Patayin? Bakit naman kayo papatayin ng albularyo na yun ha, Esmeralda? Pinapalis niya kami rito. Kinukubkob niya ang lupa namin. Takot na takot po kami sa kanya. Totoo po yun. Tandang Amorsolo. Amorsolo. Total nandito na kayo. Tulungan nyo naman kami. Daanin natin sa pakikipag-usap. Pero kung hindi madaan sa pakikipag-usap, Tandang Amorsolo. Amorsolo. Pwede naman siguro natin siyang labanan. Bakit ba kayo pinapalayas? Dahil ang lupain daw na ito ay sa kanya. Kung hindi mo lang na itatanong Amorsolo, marami nang namatay dito. Ipinaglalaban namin ang aming karapatan. Ikaw, bilang isang tunay at ganap na tao, baka naman pwede mo siyang pakiusapan. Yun lang pala walang problema. Gagawin ko yon para sa inyo. Ayun naman pala di kausapin na natin yung walang hiyang albularyo na yon. Sige. Kailan ba tayo lalakad? Ang napag-usapan namin dito Itay, bago pa man kayo dumating. Sa susunod na araw, pupunta kami sa lugar ng albularyo na yon. Makikipagkasundo kami sa kanya at ipapakita namin ang lahat ng legal na dokumento na pagpapatunay na ang lupaing kinatitirikan ng lahat ng tao rito sa liblib na baryo na ito ay sa amin. Itay, aasahan ko na matutulungan nyo kami. At pagkatapos nito, ipinapangako ko sa inyo, sasama ako sa inyo sa Malabon, kung saan ako lumaki. Anak, sige, pumapayag ako. Pero hindi ko pa nalalaman ng buong katotohanan kung bakit bigla ka na lang nawala. Ang totoo niyan, Amorsolo, etong anak mong si Dex, nakita lang namin tinutugis ng mabangis na hayop sa kagubatan. Dinala ko siya rito, inalagaan, inaruga, pinalaki, hanggang siya nakamabutihan niya ng loob ang aking apo na si Esmeralda. Minahal na ni Dex ang lahat ng bagay na meron dito. Kung anong kinakain namin, yun din ang kinakain niya, Amorsolo. Kung ganon, balae pala kita. Tama, magbalae tayong dalawa. Kung ganon, mag-inuman tayo ngayong gabi.
Nag-inuman nga sila ng buong magdamag. Kinabukasan, pagsikat ng araw, napansin ni Tatay Amorsolo yung mga lalaking isasama sa pagpunta sa bahay ng nasabing albularyo. May kanya-kanyang pinagkakaabalahan sa tapat ng bahay. Ang lahat ng mga ito naghuhulma ng kutsilyo gamit ang kulay itim na bato na nanggagaling sa batis. Tinanong ni Tatay Amorsolo kung para saan ba ang mga yun. Ayon sa kanyang mga napagtanungan, hinahanda lang nila ang pwedeng gamitin. Mahirap daw kasing makipag-usap sa albularyo na yun. Baka raw mamaya, bigla silang traidorin. Nahanda lang namin to. Traidor yun eh. Baka hindi madala sa pakikiusap. Na ganun ba? Itay, bakla, kumain na kayo. Sige, hindi pa ako gutom eh. Kumain na ho kayo, Tandang Amorsolo. Sige, nandyan na. Isang oras pa na preparasyon. Lumakad na sila. Sa pagkakatanda ni Tatay Amorsolo, nasa mahigit 20 silang naglalakad. Tinanong niya yung pinakamatandang kasama nila. Ayon dito, maglalakbay daw sila ng 50 kilometro bago marating ang lugar ng albularyo. Ano? 50 kilometro, balae? Por Diyos por Santo. Kailan pa tayo makakarating doon? Huwag kayong mag-alala, Itay. Hindi puro lakad ang gagawin natin. Anong ibig mo sabihin, Dex? Bababa tayo ng kabundukan. Pagbaba natin, may makikita tayong ilog. At doon nag-aabang ang 4 na balsang sasakyan natin. Lalakbayin ng balsa ang nasa mahigit 15 kilometro. At pagkatapos nun, maglalakad tayo. Pag narating natin ang highway, doon nag-aabang sa atin ang isang palig-palig. Ano yung palig-palig? Ang palig-palig kung tawagin namin. Isang makinang nagbubungkal ng lupa at ino-operate ng tao. Ang traktor! Yun na nga, balae. Kakasya ba tayo ron? Pagkakasyahin na natin. At dumating na nga sa puntong inabot na sila ng dilim. Ang pinakahuli, paglalakad. Papaakyat ng kabundukan. Ewan ba ni Tatay sa kanyang sarili kung bakit kabang-kaba ang dibdib niya na para bang pakawarin nito'y may mangyayaring hindi maganda. Napakadilim na nung oras na yon. Nagtataka ang Tatay kung bakit yung mga kasama niya para bang nakakakita sa dilim. Kasi wala silang tigil sa paglalakad at agaran nilang nalilihisan ang sinasalpok nilang puno at kasukalan. Nakakapagod din. Magpahinga muna tayo. Sa panansya ko magmula rito, nasa 7 kilometro na lang ang lalakarin natin, mga kasama. Kaya magsigsihanda kayo. Teka nga, Dex. Bakit? Hindi naman digmaan ang pupuntahan natin. Mas mainam na sigurado, balae. Natahimik silang lahat dahil sa kakaibang tunog. Tunog na para bang may nagmamasid. Hindi maiwasan ng mga kasamahan nilang magpalit ng itsura. Anong ginagawa ng mga kasama mo, Dex? Bakit tumutunog ang mga balat nila? Huwag mong pansinin yun, Tay. Huwag ka mag-alala. Okay lang yan. Por Diyos por Santo, totoo nga yata. Shhh! Huwag ka maingay. Maya-maya pa, nakakita sila ng taong biglang lumitaw sa nakabuwal na puno, samantalang kanina wala namang tao ron. May kalaban! Magsiksihanda kayo! Sino yan? Yan ba yung albularyo? Hindi, alipores niya ito! Magsiksihanda kayo, mga kasama! Ang mga gamit natin,
Ipanglaban natin sa kanila. Yung taong lumitaw ay parabang lumulutang bahagya sa lupa, tapos ang galaw nito'y parabang usok. Sumasayaw-sayaw yon sa hangin. Kitang-kita rin nilang kulay itim ang damit noon at merong kulay berde na mata at pangisi-ngisi sa kanila. Hanggang sa napagtanto ni Itay Amorsolo na babaeng matanda pala ang humarang sa kanila. Saan kayo pupunta? Paraanin mo kami. Pupunta kami kay Nolesto. Walang sino man ang pwedeng humarang sa amin. Ang humaharang sa amin pinapatay at kinakain namin. Ganun ba? Para sabihin ko sa'yo, aswang, kagigising ko lang mula sa 4 na dekadang pagkakahimbing. Akalain mo nga naman, makakakain pa ako ng aswang. Aswang daw! Huwag ka maingay. Alam natin na aswang sila. Ang importante sa akin yung anak ko. Ikaw din, hindi kita papakilala kay Dante. Okay. Nilabanan nila ang matandang palutang-lutang. Pinaliparan nila ng mga pana at pinagbabato ng bato. Kitang-kita ni Tatay Amorsolo, tinatamaan yun pero tumatagos lang sa kanyang katawan. Maya-maya pa ang mga kasama nila'y kanya-kanyang palit ng anyo. Kanya-kanyang sugod, pero lahat sila'y tumatagos lang sa katawan ng matandang babae. Sino ka bang demonyo ka? Bakit hindi ka namin nahahawakan? Bala palagay ko hindi tao yan. Lumulutang, tinatagusan ang katawan. Kaya nga. Bala sige na. Mauna na kayo. Sa palagay ko, ako ang kailangan nito. Tama ka. Ikaw ang kailangan ko, tao. Lumihis ng landas ang mga kasamahan nila Tatay Amorsolo maliban sa kanya at sa bakla. Maya-maya pa, unti-unti nang lumalapit si Itay sa matandang babaeng palutang-lutang. Sino ka bang talaga, ha? Anong klaseng nilalang ka? Tao ka ba? O isa ka na lang na buhay na kaluluwa? Anong nakain ninyo at nakipagsabwatan kayo sa mga iyon? Ay Lola, taray, lumulutang. Lola, alam mo, hindi kami nakikipagsabwatan sa mga aswang na yon. Meron kaming plano. Nakita mo yung lalaki nakasuot ng kulang itim na merong taling pula sa noo? Yon ay anak niya. Kukunin namin yun si Dex. Pero bago siya maiuwi dun sa Malabon, kailangan sumunod muna kami sa gusto nila. Pakikiusapan daw namin yung albularyong Nolesto na yon. Ganun ba? Nagkakamali ka. Hindi yun ang anak mo. Niloloko lang nila kayo. Isasabak nila kayo sa digma ang hindi nyo alam kung ano ang pinagmulan. Sinungaling! Kitang-kita ko. Ramdam na ramdam ko. Siya ang aking anak. At wala nang iba. Sige. Binabalaan ko kayo. Akin na ang bato. Anong bato? Anong bato? Yung batong kulay itim na ibinigay sa inyo ng aswang na mataba. Akin na yan. Ibigay nyo yan sa akin. Kapag hindi nyo yan ibinigay sa akin, pati kayo mapapaslang ng albularyo. Dahil iisipin niyang pati kayo yung mga aswang din. Para matapos na ang satsatan, ibinigay na ni Itay Amorsolo at ng bakla ang bato. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Napansin ni Tatay na biglang nawala ang mga kasamahan nila. Tapos sa likod, patuloy na sumusunod ang kalaban na matandang palutang-lutang. Alam mo, Tandang Amorsolo,
Nagtataka talaga ako sa'yo, paano mong nagagawang makipagkasundo dyan sa mga asong na yan? Ginagawa ko ito para sa anak ko. Pero nagdududa na rin ako na baka nga hindi si Dex yun. Marahil ginagaya lang yung muka. Hindi. Naloko man nila ang aking paningin. Pero ang lukso ng dugo, hinding-hindi maluloko ni naman. Halika na. Mukhang nakalayo na sila. Ang lintik na matandang yon, sumusunod pa rin. Baka ginagabayan tayo. Hinabol nila ang mga kasamahan nila. Hanggang sa inabutan nila ang mga ito na nagtatago sa kasukalan. Tandaan mo, Solo. Iyon yung kubo. Kubo? Oo, kubo yan. Kaninong kubo yan? Yan yung kubo ng albularyo. Ikaw ang lalapit doon. Pakikiusapan mo ang nakatira doon. Sasama ko? Wag na. Wag ka nang sumama. Napapayag nila ang tatay. Ayon sa kanilang napagkasundoan. Susunod din ang mga kasama, pero paunti-unti lang silang gagapang. Pakiramdam ni tatay, may kakaibang plano ang mga yun. Ganun pa man, sumunod si tatay sa sinasabi nila. Tapo! Tapo! Magandang gabi po. Magandang gabi rin. May kailangan po sila? Marami. Malaki ang kailangan ko sa'yo. Albularyo ka, hindi ba? Oho. May kasama akong taong may sakit. Pwede mo ba siyang tignan? Bakla! Halika! Wala naman sa script. Napapasok ang bakla, pero tila ba nag-iba ang ihip ng hangin. Pagpasok ng bakla, sinabi ng Tatay Amorsolo na magpagamot sa albularyo. Nang makita niya si Nolesto, nagwapo, matipuno at merong dimple, nag-inarte ang bakla na may karamdaman. Manong albularyo, gamutin mo ako. Parang awa mo na. Masakit dito. Ganun ba? Dito, maupo ka rito. Nang hawakan ni Nolesto ang likod ng bakla, sabi nito napakainit daw ng kamay. Diyan! Aray! Sige pa! Ang init ng kamay mo. Ito. Meron ka palang bali rito eh. Opo, sakit tsaka dito. Saan? Dito sa pisngi ko. Tumama kasi yan sa lupa nang mahulog ako sa puno eh. Sige, walang problema yan. Albularyo, hindi ka ba magtatanong kung ano nangyari sa kanya? At kung paano namin narating ang liblib na lugar mo? Alam mo, hindi na importante sa akin yun eh. Ang isang mahusay na albularyo kahit saan man nakatira pupuntahan at pupuntahan ng tao dahil sila ang may kailangan. Ganun ba? Diyan nga! May ba tayo? Huwag mo na akong lokohin pa. Tumayo ka dyan. Bakit? Kayong dalawa. Mali ang pinapasok nyo. Hindi kayo dapat nakipagkasundo sa mga lahi na yun. Ano bang sinasabi mo? Hindi nyo mabibilog ang ulo ko. Nababasa ko mga isip nyo. Nagpunta kayo rito para gamitin nilang bala. Ang lahing yun ay matagal ko nang minamanmanan dahil sa nagawa nilang kasalanan. Matagal na panahon na ang nakalipas. Ngayon, lumabas kayong dalawa. Sabihin nyo sa lahing kasama nyo. Umalis na sila. Pero ang pinunta namin dito para makipag-usap sa iyo na wag mong kamkami ng lupa nila. Alam kong yun ang sinasabi nila sa inyo. Taliwas yun sa katotohanan. Ang totoo niyang gusto nila kayong ibala sa digma ang gusto nilang mangyari. At yung sinasabi mong lupa, kailanman hindi ako nangamkam ng lupa. Ang totoo niyan, mamamatay na silang lahat ngayon. At kung iniisip niyong nag-iisa lang ako rito, nagkakamali kayo.
4 kami rito sa loob. Hindi mo lang nakikita dahil lahat sila nagkukuble sa dilim. Ano? Marami kami rito. Madami kami rito. Lumabas ka na, tanda. Tumakbo na kayo sa malayo. At huwag niyong isipin na anak mo ang kasama niyo. Pero, sandali lang. Huwag niyong sasaktan ang anak ko. Pakiusap! Narinig ng mga aswang sa labas ang usapan. Sumigaw ang pinakamatanda. Bulilyaso daw. Kaya ang ikalawang plano isinagawa na nila gamit ang mga pana na merong tulis sa dulo at nagliliyab. Pinaulanan ng pana ang kubo ng albularyo. Lahat ng mga yon tumama kaya't mabilis lumikha ng malaking apoy. Tinangkang lumabas ng bakla sa kubo pero hindi siya makalabas dahil sa lakas ng apoy. Isa sa malakas na antingerong kasama ni Nolesto ang nagsabing maghawak-hawak daw sila ng kamay at siya nang bahalang umapula sa apoy na yon. Naguguluhan man si tatay at ang bakla. Ganon nga ang ginawa nila. Maniwala kayo o hindi, yung apoy na malakas sa loob ay dinaanan lang nila hanggang sa sila'y nakalabas na sa likod. Akala ko ba, apulahin mo apoy? Huli na ang lahat. Hindi na maapula pa ang ganon. Nariyan na sila. Nariyan sila sa paligid. Wala silang pakialam pati kayo, papatayin nila kayo. Ano? Sinasabi ko na nga ba eh. Pinakaunang hinugot ng mga ito ang bakla na malapit sa isang puno. Sigaw ng sigaw yung bakla at humihingi ng tulong. Rumisponde naman si Tatay Amorsolo, pero maging siya, tinamaan siya sa balikat ng matulis na kuko ng aswang hanggang sa nawalan ng malay. Nagising na lang noon si Itay, bulagta na ang marami sa mga kasama nila. Maging si Dex, nakita niyang duguan ang buong katawan. Wag ang anak ko. Hindi mo siya anak. Tignan mong maigi. Tignan mo. Yung nagpapanggap na kapatid ko, Commander, nagpalit ng anyo. Hindi man nakakatakot pero parang tao pa din. Kitang-kita ni Itay, isang payat na maitim na lalaking. Bural ang mata. Ang kanyang nasaksihan. Hindi, siya talaga ang anak ko. Natural lang na kaya niyang magpalit ng itsura. Pero ang lukso ng dugo, hindi maaring mabaliwala. Makulit pala to eh. Hayaan mo, sasabihin ko sa iyo katotohanan kung saan nakalibing ang anak mong si Dex. Sa pagkakataon na yon, bigla na lang nalungkot si Tatay Amorsolo. Nakalibing? Ibig sabihin patay na ang kapatid kong si Dex. Bumangon siya sa kanyang pagkakahiga sa lupa at nakita niyang iba pa sa mga kasamahan nila. Kinakawawa ng mga malalaking tao na kasama ni Nolesto. Hinanap niya yung bakla. Ayon kay Nolesto, yung bakla daw ay tinangay ng isa sa mga aswang. At siguradong pinagpepiestahan na ang katawan nun. Hindi! Hanapin natin siya! Parang awan nyo na. Sumunod siya kay Nolesto. Pumunta sa malayo at doon niya nakita ang 4 na aswang. Kinakain ang katawan ng bakla na wala ng buhay. Mga walang hiya kayo! Sabi ko naman sa'yo, di ba? Akala ni tatay aalis ng mga aswang. Pero bigla siyang sinugod ng mga yon. Mabilis din umaksyon si Mang Nolesto. Lahat ng sumusugod kay Itay kanyang sinasalag gamit ang kaliwang kamay at binibiran niya ng kanan. Isa sa mga ito ang nakalusot. Nadakma sa paa si Itay at hinilahod.
hinatak papalayo sa lugar na yon. Tumama kung saan-saan daw ang katawan ni Tatay Amorsolo. Mabuti na lang, mabilis ding nakaaksyon si Nolesto at nasarangga ang aswang na humahatak sa kanya. Pakilamero ka talaga. Talagang ganoon. Nakaloko na naman kayo ng tao Amorsolo, bangon dyan. Bigwasan mo to. Gamit ang sariling kutsilyo ni Itay na matagal nang nasa bag niya, pinagsasaksak daw nito ang aswang magmula sa ulo pababa sa paa hanggang sa ito'y tuluyang namatay. Binalikan nila tatay ang bakla. Awang-awa si tatay sa kanyang mga nakita. Hindi na raw makilala yung muka ng bakla. Wakwak din ang dibdib papunta sa tiyan. Puso, atay at lahat ng laman loob pinagkakain daw ng mga aswang. Pati ang laman nito sa hita, muscle, talampakan, halos lahat natanggal. Kita na ang buto ng kawawang bakla. Kahit nagaganon-ganon siya, hindi niya ako pinabayaan. Gamit lang ang larawan ng anak kong si Dante, inakit ko siya na samahan ako sa laban na ito. Nakukonsensya ako. Namatay siya ng dahil sa akin. Bibigyan ko siya ng maayos na libing. Tama. Yun ang dapat mong gawin. Pagbalik nila doon, nakita nila si Esmeraldang wala ng malay. Duguan din yun, bali ang mga braso. Habang ang nagpapanggap na kamukha ng aking kapatid. Galit na galit. Lumalabas daw ang pangil nito kahit na hindi na makakilos ang katawan. Walang hiya ka. Niloko nyo kami. May nagbuwis ng buhay nang dahil sa inyo. Igawad mo, parusa. Katulad ng ginawa ko dun sa isang yon. Pinagsasaksak yon ni Itay, magmula muka hanggang sa talampakan. Hindi raw siya naawang gawin yon, kasi nga namatay ang kasama niya. Dagdag pa roon ang pangloloko nila kay tatay at sa bakla. Nagkandamatayan ang lahat ng mga aswang doon ng gabing yon. Tapos, niyaya ni Itay ang mga ito na pumunta sa kanilang pinagkukutaan. Pagdating doon, gulat na gulat ang mga asa-asawa ng mga aswang. Sumigaw doon si Itay. Sinabing tapos na ang laban at patay na ang lahat ng mga kasama niya. Ang plano noon ng tatay, sunugin ang lahat ng bahay doon. Pero pinigil siya ni Nolesto. Hindi mo pwedeng gawin yan. Bakit? Masasama sila. Hindi ba? Kaya't dapat silang masunog sa apoy. Oo. Masasama sila. Pero may karapatan silang mabuhay. Kahit papano tao din ang mga ito. Hayaan mo silang mabuhay. At akong bahalang magbantay sa kanila. Para ano? Para makakuha sila ng katulad ng anak kong walang malay? Ha? Ganun ba ang gusto mong mangyari? Siya nga pala. Ang anak mo, hindi ang mga lahing toong pumatay. Ang anak mo, ibang lahi ang gumawa nun. Masakit man pero sasabihin ko sa iyo ang totoo. Yung anak mong nawawala, totoo ngang hinahabol siya ng mabangis na aswang. Oo, totoo yun. Nadampot yung anak mo. Pinatay, kinain yung puso, yung baga, yung atay. Tama na! Tama na! Saan ko siya matatagpuan? Doon din nalaman ni Tatay Amorsolo na si Nolesto pala ang naglibing kay tatay. Pumunta sila sa isang public cemetery sa probinsya na yon. Nagulat siya dahil maayos
ang naging libingan ng kapatid kong si Dex at meron pa itong lapida. Umuwi si tatay sa Malabon. Bitbit ang kwento na ito, Commander. At hindi ako pwedeng magkamali. Yung nasa kwentong sinulesto walang iba kung hindi si Kanole. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang ating last part ng kwento. Karugtong po ito ng kwento nating nabitin kagabi. Ulitin ko po sa inyong lahat, ito lang ang aking nag-iisang YouTube channel at wala ng iba. Sana po tayo ay nagkakaintindihan. Ang aking channel ay merong 231,000 subscriber. Mag-PM po kayo sa aking Viber at WhatsApp kung kayo ay merong kailangan. At sa mga hindi naman agad nasasagot, pasensya na po kayo dahil nag-iisa lang po ako. Salamat po at magandang gabi.